Hi guys and welcome back po sa Star Page Philippines. And for this video, gagawin po natin ng weekly horoscope para po for September 4 to 10 para sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Capricorn. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and please give this video a like na rin. And gusto ko rin pong i-take na opportunity ito po para humingi po sa inyo po ng dispensa kasi matagal po akong nawala. May mga personal na bagay po kasi kailangang pagtuunan ng pansin. Pero we're back, better than ever. Ayan. And guys, kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising sign nyo po at para saan ito, sa dulo po ng video, meron po tayong link kung saan sinishare pa yung details about it. And guys, tandaan natin yung mga readings. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. At, for charms, crystals, ayan, oils and candles, and even spell works, tulad po ng prosperity spell, message nyo po ako, Omkara Arts and Craft Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. Okay, so, ako yung nag-adjust, di ba? Capricorn. Ay, okay, so medyo binago natin yung ating style for the weekly horoscope. So we'll be using instead po dalawang deck for the Celtic Cross. One will be for the Crystal Shock Tarot, which is one of my favorite decks right now. At yung pangalawa po is one of my trusted oracle cards, which is si Wisdom of the Oracle. So sa mga nabasahan ko ng Celtic Cross, may idea na kayo pa paano ito tatakbo. Kamusta ka na nga ba, Capricorn? So, ano bang nasa loob mo? So, we have here the 10 of Cups and number 50. No place like home. So, ano na? Kamusta naman na we show people, nagpapakita tayo sa mga tao na okay lang ako, I'm happy, smiling, tumatawa. Pero, there is a part of you na, kumbaga sa likod ng mga ngiting yon, sa likod ng mga tawa, andoon yung part na meron kang mga kinikim-kim na sama ng loob. May mga agam-agam ka na hindi na pinipilit mong ikuble. Sabi natin si Powers. So may mga agam-agam ka na pinipilit mong kinukuble. So andoon na it's time that you go back to your roots. Actually, iba sa inyo na ikipag-communicate na sa mga families nyo, sa mga long-time friends nyo. So, okay yun. Tama yung ginagawa nyong yun. Tama na nagkakaroon kayo ng moment with them kasi andoon na kailangan mong ma-replenish, kailangan mo ma-re-establish, kailangan mong maranasan ulit paanong maging ikaw na hindi mo kailangan mag-pretend na eto ka, na strong ka, pero ang totoo, na mamroblema ka na. There's nothing wrong in being honest. Walang masama sa pagiging honest natin, kapatid. Kasi kung magtatago tayo sa mga bagay-bagay na at ikukumpli natin, tayo rin naman mahihirapan. Ikaw din, Capricorn, ang mahihirapan. So it's better na andoon na give yourself the chance to be fully honest. Give yourself the chance na magpakatotoo. Gawin mo yun sa mga taong importante para sa'yo. Nandiyan na, dito si Powers. Pero ano ba yung pumipigil sa'yo para gawin kasi yun? So we have here is the King of Wands and number 31. Why? Or sa Tagalog, bakit? So, yun din. Bakit mo ba kailangan? Anong dahilan? Anong purpose? Sabi nga, may kasabihan nga tayo that honesty is the best policy. Now, with the King of Wands kasi, oo, naiintindihan ko na kailangan mo maging malakas, may image ka na inaalagaan, meron kang pagkatao na kailangan mong ipakilala sa ibang tao. So, andoon na you need to allow yourself na maging totoo. Kasi, well, di naman kailangan sa lahat ng tao kasi andoon na may alinlangan ka sa mga taong nasa paligid mo. So, why not show it doon sa mga tao na totoong may concern sa'yo?
Again, going back to sa una mong cards, family and your friends. Go back to them. Go back to the point na kung saan andoon na sila yung magiging sandalan mo ngayon. And ano bang isa sa mga dreams mo ngayon this coming week? We have here the Five of Swords and number 43, Deep Knowing. Nagtataka ka ba? Ang dami nagtatanong din sa'yo or magtatanong pa na ina-acknowledge kasi nila na kumbaga nakikita nila na meron kang expertise na ikaw na ngayon yung go-to person na ikaw yung nilalapitan para mag-confirm, para matuto, para mag-validate. Iba sa inyo kasi, bakit ako? Batik natin yung tanong. Ang tanong ng universe, bakit hindi? Meron bang reason para hindi? Yes, tandaan natin that nagla-learn ka pa. Andayang pang gusto matutunan, andayang pang gustong malaman. Pero andun kasi yung point na you are also a teacher. Lahat tayo, we're teachers. At lahat tayo students at the same time. We learn, we share. Ganun yung kapatid. Huwag kang mag-atubili na mag-share nung mga alam mong konkretong mga impormasyon, yung malilinis na detalye. Alam ko naman kasi umiiwas ka na lumabas ka as mamaru eh. Ayaw mong magmukha ka na parang nagmamagaling. Tama yon. Gamitin mo yon bilang balancer na kapag hindi mo na alam yung susunod, ano yung kailangan, andun yung point na gagawan mo ng paraan para maintindihan mo ng mas malalim na mas magkaroon ka ng mas malalim na pagkakakilanlan or sabihin natin mas malawak na kaalaman tungkol sa mga iba't ibang paksa na nilalatag at sinasangguni sa'yo. Lalim na Tagalog, di ba? Ano ba kasing foundation mo? 7 of Wands, tapos number 16, all that glitters. Capricorn, isa sa mga friends ko na sobrang workaholic, na career-oriented, career-centered, work-centric. Okay lang. Kasi ngayon kailangan mo mag-push. Ang dami mong kailangang pag-iba sa inyo, may mga pinag-iipunan, may pinaglalaanan, may mga iba sa inyo gusto nyo i-zero out yung mga utang nyo. That's good. Actually, natutuwa ako sa reading mo kasi andoon na hindi ka minsan although yes, may moments na nagpapadala ka sa bugso ng damdamin, pero natuto ka na kasi from the past na kaya ka may mga kailangang bilang at ayusin dahil or nagkaroon ka ng issue in your finances because naging mapusok ka sa mga bagay-bagay. There's nothing wrong in sabi nga nung tita ko dati na maganda rin na bigyan mo ng reward yung sarili mo from time to time. Hindi mo naman kailangan na maging magarbo. Yung tipo kunyari, sabi natin, comfort food, para ng isang gabi lang, nag-reward ako sarili ko for the comfort food ng lugaw. Masaya na ako nun. Kumbaga, yung simpleng lugaw diba? Lugaw with toko, tapos may itlog. May magutom kayo. So, andoon na-enjoy ko. Simple lang, pero may dating. Simple, pero masarap. Ano ba kasi yung recent past mo? Page of Wands, number 7 to the sea. Ano yung feeling nyo na para kayong na-stuck kung nasan man kayo? That's just a feeling, kapatid. Remember, there is a season for planting and a season for growing. Diba, parang hindi naman all the time panahon ng santol. Although, santol ngayon masarap kumain with bagoong. Pero hindi all the time kasi merong ganun namumunga. May moment kasi na kailangan mas magpalalim ng isang halaman ng kanyang ugat para mas makuha niya yung nutrients ng lupa at makuha niya yung tubig na kinakailangan niya para mas yumabong siya, mas maging mataba yung yung halaman o yung puno at mas maging maayos at malaki ang kanyang mga dahon para sa takdang oras, makapamulaklak siya at makapagbigay siya ng mga bunga na matatamis. So, ganun din. Ganun din yung sa'yo. Huwag mong isipin na na-stuck ka na dito. You are in your grounding season.
andun ka na nagpapalalim ka ng ugat mo. Parang ganito lang yan eh. Kung kung may building, papataasan mo yung building. Kailangan mo laliman yung pundasyon. It's just logical. Kung gusto mo mas mataas yung gusali, dapat mas nakabaon pa yung pundasyon ng mas malalim, mas kapit na kapit siya sa lupa na para kapag may nangyaring mga sakuna, sabihin natin lumindol, hindi hindi agad babagsak yung gusaling ito na ikaw yon. Ano ba kasi yung ano mo, immediate future na ikaw? Maybe pera akong cards. Si Powers. Ano ba immediate future mo? Four of Pentacles and number 39, new life. Dalawa kasi nakikita ko dito eh. Possible hindi na pwedeng isa dito ang maging possible outcome mo sa future na ikaw o parehong ito. Iba sa inyo, possible with the Four of Pentacles and new life, there could be an opening for a career change, career improvement, career growth. Well, some, especially sa mga single dyan, we're seeing here a possible partnership. Yung tipong hindi mo ine-expect. Tapos may bilang darating, may biglang magpaparamdam, may biglang magbibigay ng motibo. Okay lang na, okay lang naman, walang masama, especially if you're single. Pero, hindi kasi applicable pa. Andoon na karamihan sa inyo, in-advise ng cards, bigyan nyo ng chance na deeply makilala nyo yung tao. Maybe you can go on a date, o andoon na lumabas kayo, mag-usap kayo, bigyan mo ng chance na makilala mo ng mas malalim yung background ng tao. Kasi natakot ako para sa'yo eh. Grabe ka magtiwala eh. Ano eh, parang ako lang ikaw, all or nothing. So, yun, mas ayusin mo lang yung connection nyo muna bago mo ibigay yung oo mo or ibigay mo na yung sarili mo doon sa relasyon na nakahain sa harapan mo. Ano ba nangyayari sa emotional environment mo kasi? 10 of Swords. Tapos number 9, Treasure Island. Alam mo, tawag dito, iba sa inyo nagkakaroon ng moment na parang space out kayo. Yung parang ganito, ha? Ang bilis mo naman mag-isip, di ba? Actually, natutuwa ako eh. Kasi personally, mga kilala kong Capricorn, matatalino. Pero pansin ko nga, parang may mga moments na parang hindi kayo makasabay bigla. Maybe it's because of the retrograde na nangyayari. Pero wag natin isisi lagi lahat sa mga planeta ha, na nananahimik yung mga yan. Dumadaan sa natural na proseso nila. So, andoon kasi may overwhelming at feeling ka din, na may overwhelming ka na nararamdaman na, uy, parang eto yata yung para sa akin, or eto yata yung maganda para sa akin. So, andoon na, siguro you need to also take a step back na, yes, mahal mo yung mga taong to, pero kasi you need to also allow your logical thinking na medyo umangat para naman tawag natin na informed decision. Yung makapag-decide ka ng maayos at base sa black and white, hindi lang sa emosyon. Well, binigyan naman talaga yung emosyon para gabayan ang ating buhay, pero it coexists with what you think and with what you feel. So, medyo balansehin natin yun ha. Huwag tayo masyadong space out. Take control of yourself. Especially emotionally. Ano bang nasa physical environment mo? The Magician and number 45, time to go. A lot of you, ang daming karamihan sa mga may Sun, Moon, at Rising na Capricorn. Gusto niyo talagang magkaroon kayo ng, hindi ko alam kung ano to, family reunion ba to, or reunion with your friends from the past. Alam mo, this is actually nice. Especially ngayon, sa part mo. Parang andoon you need to replenish yung point na kailangan mong magkaroon ka ng moment na
ito yung kailangan ko, ito yung, kumbaga, reconnecting with your past. Di ba nga, sabi kanina, you're trying to root yourself, pinapalalim yung ugat mo. Ito yung isa sa mga ways para gawin yun. Kumbaga, going back to your roots. Kumbaga, tracing back your past. Kung may mga magkakaroon ka ng mga small gatherings, maybe your high school friends, college friends, or mga childhood friends mo, or co-workers, or even family, pwedeng immediate or not, huwag ka magkatubili. Kumaga, andoon na i-trace back mo. Parang intindihin mo yung pinanghuhugutan ng present mo from from your past para mas maiplan mo yung future mo ng mas maayos. Silipin natin, ano ba yung hopes mo tsaka yung fears mo? Sorry. King of Swords tsaka number 33. Chaos and conflict. Well, a lot of you guys may internal struggles kayo, especially when in terms of finances. Nakakapikon lang talaga no, na may mga taong makapalang muka, hindi marunong magbalik ng kailang mga hiniram. Kulamin na natin. Well, kidding aside, kailangan enforce mo talaga yung sarili mo eh. Kumbaga, kaya nga 'di ba, kanina din dito sa card, kailangan mong kilatisin bago ka magtiwala. Para hindi tayo umabot na maulit yung mga nangyari sa nakaraan na hindi na nga maganda yung pakikitungo, mali na nga yung ginawa, may utang na nga, sila pa yung galit, sila pa yung matapang. Ay wow! Nakakaya pero nung nanghihiram, 'di ba? Akala mo maamong tupa. You know, andoon yung point that the universe will touch on this one. Siguro kung pwedeng mali ako pero kasi nakikita ko dito, for the karma sila eh. Hanggat hindi nila sinesettle yung binigay mong, inabot mong tulong na sabihin natin na yung tulong na to is binigay mo wholeheartedly at maayos ang usapan nyo na at a certain time period, ibabalik. Dahil pinaghirapan mo to eh. Karapatan mo to. Hindi naman sila kasama sa budget para ipamigay mo, di ba? Tsaka yun yung usapan ni. So, for the karma to, nakikita ko dito, hanggat hindi nila inaayos, sinesettle kung ano man yung kailangan na i-settle with you, yung pinangako nila, continuous na masisira ang buhay nila. Pero ano nga ba ang immediate future mo? So, I have number 24, time for a nap, at number 8, and also the 8 of Wands. Expect ka ng mga fast changes in the next few days, especially in terms of your career advancement. Ang dami sa inyo na magugulat na lang kayo, pak, sunod-sunod yung opportunity. Hindi ito ang oras para matulog ka ng matulog, ha? Hindi ito yung oras para mag-banjing-banjing ka. This is the time to gear up. Kumbaga, may napanood akong movie na yung quarantine yata yun. Sabi doon yung in-interview na bombero, parang pagka-ring, in just a minute, ando na sila halos lahat sa fire truck. Kahit tutulog sila, naka-gear up na sila at ready na sila. Kasi every second counts. Doon sa mga bombero kasi buhay ang nakasalalay doon. So parang sa'yo din, every second will count right now kasi kinabukasan mo ang nakasalalay dito. So I hope nakatulong yung readings sa'yo, Capricorn, at tandaan yung mga readings. They're for guidance purposes. May free will tayo. Use it wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like na rin po yung video natin. And kung gusto niyo pong suporta na lumago pa ang ating channel, pwede po kayo mag-click ng join button sa baba. And for charms and crystals, and even spell works like prosperity spell, message mo ko on Cara Arts and Craft Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. So Capricorn, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be
At naway, magkita-kita tayo very soon. At laging tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you.